New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro for headset 2-in-1. Mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Klay Thompson, $20 to $25 million per year. Kailangan mag-pay cut. Knicks players, walang pahinga. Bumigat ang mga paa sa Game 4. At Nuggets laban sa Wolves, nag-viral ang assists ni Jokic. Ang New York Knicks ay hindi pa naglaro ng kahit isang madaling laro sa postseason na ito. Ang average na lead sa tagumpay sa kanilang unang siyam na laro sa playoffs ay 5.9 points. 8 sa mga siyam na iyon ay naka-featured ang either fourth quarter tie or isang 1-point lead sa final frame. Marami sa mga laro na ito ang may mga kontrobersyal at emosyonal na mga wakas. Ang pagmamasid sa playoff run ng 2024 Knicks ay nakakapagod na. Nitong Lunes, nakita ng lahat kung gaano nakakapagod ang paglalaro nila. Matapos ang 3 linggong mga kaba, ang Knicks ay napagod. Sila ay binagyo sa score na 121-89 win ng Pacers upang itay ang kanilang ikalawang round sa serye sa 2 games apiece. Sa malaking larawan, dapat nang inaasahan ito. Ang Knicks ay pumasok sa seryeng ito na wala ang pangunahing players sa rotation na sina Julius Randle at Bojan Bogdanovic. Sumali na rin sa kanila sa sideline sina Mitchell Robinson at OG Anunoby habang nagpapatuloy ang serye. Si Jalen Brunson ay naglalaro kasama ang injury na alam ng lahat. Hindi mahirap isipin na ilang iba pang mga players ang naglalaro na kasama ang injury na hindi natin alam dahil sa mga trabaho na kanilang pinagdaanan. Si Josh Hart ay pumasok sa laro sa Game 3 na may average na 46.4 minutes bawat laro sa postseason na ito. Si Brunson ay halos 42 minutes kahit na na-miss ang iilang bahagi sa kalahati ng laro sa Game 2 dahil sa injury. Si Donte DiVincenzo ay naglaro ng hindi bababa sa 43 minutes sa lahat ng 3 laro sa Pacers. Si Isaiah Hartenstein ay may average na halos 38 minutes sa unang 3 laro ng Pacers kahit na naglaro sa karamihan sa second half ng season na may injury sa Achilles. Napagtagumpayan ng New York na talikuran ng lahat ng iyon sa kanilang unang siyam na laro sa playoffs. Sa laro sa number 10, dito na lumabas ang kanilang pagod. Halos bawat statistical na pagkakataon na mayroon ang Pacers ay nagsasalaysay sa isang malusog, sariwang team na tumatakbo laban sa isang grupo na simpleng nauubusan na ng gas. Ang Indiana ay nakapag-shoot ng mahusay mula sa deep na may 14 of 31. Ang Knicks ay mas masama sa 7 of 37. Ang New York ay naging pinakamahusay na team sa shooting sa 3-pointers sa postseason na may 40.4% sa unang siyam na laro. Ito ay ang senyales kung paano nagpatuloy ang Knicks na bumabagsak sa Game 4 na nagpapakita sa kanilang pagkapagod. Hindi sapat ang kanilang lakas upang gawin ang mga shots. Ang pag-angkin ng rebounds ay ang superpower ng New York. Ang Knicks ay nanguna sa NBA sa rate sa rebounds sa regular season. Nakuha nila ang 17 more total rebounds sa unang 3 laro sa serye na ito kumpara sa Pacers. Ngunit ngayon nagtagumpay ang Indiana na manalo sa labanan sa rebounds sa Game 4 na may 52-43. Ang Knicks ay nangunguna sa postseason sa total box outs ayon sa tracking data ng NBA.com. Ngunit halos ganun rin ang ginawa nila sa Game 4. Hindi naman sa may mahabang pahinga ang Knicks upang gamitin para sa Game 5. Babalik sila sa New York sa Miyerkules at ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang series sa Game 6 sa Biyernes. Baka makahanap ng solusyon ang Knicks sa panahon na iyon. Baka laban sa paparating na laro, sila ay magtagumpay na makasama muli ang pagbabalik ni Anunoby. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pamamaraan sa paggamit ni Tom Thibodeau sa kanyang mga players? Sa ibang balita naman, sa paglapit ni Klay Thompson sa NBA free agency sa susunod na buwan, hindi pa tiyak kung muling pipirma ang veterano ng Warriors sa Golden State o dadalhin niya ang kanyang talento sa ibang team.
May mga hindi patumpak na impormasyon, lalo na't iniuugnay ang Orlando Magic kay Thompson. Ngunit kamakailan lang ay ibinahagi ng former coach na siyang nag-draft sa kanya kung anong uri ng kontrata ang maaaring asahan ng Dub Nation mula sa Splash Brother. Bibigyan ko siya ng $20 to $25 million bawat taon, ayon kay former Warriors coach Mark Jackson. Kapag tiningnan mo ang buong liga, ang mga taong kumikita ng ganoong klaseng pera, sa tingin ko, he has plenty in the tank. Ang mga taong marunong mag-shoot ng bola ng basketball, tulad sa kanyang kakayahan sa shooting sa bola, may mahabang buhay pa siya sa laro. Magiging may kahalagahan pa rin siya sa court dahil sa kanyang presensya at kakayahan na ma-shoot ang bola. Malinaw na ipinahayag ng Warriors na nais nilang ibalik si Thompson at malamang na iniisip nila na magiging sixth man ang four-time NBA champion sa hinaharap. Bagaman ipinahayag din ni Thompson ang kanyang kagustuhan na bumalik sa Golden State, malamang na magiging malaking factor ang kanyang papel at compensation. Kumita ng $43.2 million si Thompson sa 2023 to 24 NBA season matapos pumirma ng 5 taon na nagkakahalaga ng $190 million noong 2019. Nagtapos siya sa season na may patuloy na magandang mga numero, bagamat may mga mababang paglalaro din siya. May average na 17.9 points, 3.3 rebounds, at 2.3 assists sa 43.2% shooting mula sa field at 38.7% mula sa 3-point range sa 77 games. Sumali siya kay Steph Curry bilang mga players na nakagawa ng higit sa 250 3-pointers sa bawat sa huling 2 season. Ang makapag-resign sa Warriors, praktikong magdudulot ito ng malaking pagbabawas sa sahod ni Thompson, tulad sa nabanggit ni Jackson. Ngunit sa kanyang kakayahan sa shooting, isang team na handang magbayad kay Thompson ng max-level contract o malapit dito na maaaring dumating sa kanya ngayong summer. Bagaman hindi ito ang bagay na gagawin ng former coach ng Warriors. Sa tingin niyo mga kaibigan, nararapat kaya si Klay sa max contract? Sa tingin niyo mga kaibigan, nararapat kaya si Klay sa max contract? Samantalang naitay na ng Nuggets ang serye laban sa Timberwolves sa panahong tinalo nila ito sa Game 4 sa kabila sa 44 points performance ni Anthony Edwards na may 5 rebounds at 5 assists. Ngunit naging malamig naman ang co-star na si Anthony Towns na nagkaroon lang ng 13 points sa kanyang 5 of 18 shooting sa field. Habang sa kabila, naging malaking bagay si Aaron Gordon na gumawa ng 27 points at 7 rebounds. Jamal Murray na may 19 points sa laro at nanguna si Nikola Jokic na may 35 points, 7 rebounds at 7 assists kasama ang mga highlight play na ito. Anderson will defend. Jokic will go inside on McDaniels. Oh, look at this. Timeout Minnesota. Boy, that was... Brady felt like when he was playing, look away, drop it off, no problem, I see you, but they don't. MVP. A series of fakes and a great feed inside. And Gordon will take it. Rollicking down the lane. The big man drops the anvil. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.